Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the High Priestess. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo, kailangan mong pakinggan yung inner voice mo. Importante yun kasi dyan kumukonect yung Diyos Ama, yung gabay mo na binibigyan ka ng idea, magandang desisyon na pwede mo magamit sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko yung mga desisyon mo, yung mga iniisip mo. May mga kailangan ka ditong harapin and pag-isipan mo ng maigi kung ano yung solusyon do sa mga pinagdadaanan mo. Sobra kang nasaktan sa mga pinagdaanan mong to na sobrang napakasakit. Gusto mong tanggalin isa-isa yung pain na nararamdaman mo. And lahat naman ng pagsubok na yan, magbabago din yan. Unti-unti. Basta harapin mo lang palagi yung mga challenges na pinagdadaanan mo at pag-isipan mong mabuti yung mga desisyon mo para pagdating sa huli, ready ka do sa mga desisyon mo na alam mo sa sarili mo kung ano yung darating sa'yo, handa ka doon na harapin kasi ikaw yung nagdesisyon. Sobrang binibigyan mo ng attention yung pagtatrabaho mo. Doon ka nakapokus na mapaunlad yung pera mo, yung trabaho mo, yung karir mo. May darating dito na communication, some of you clarity, or may gusto kang ipaliwanag na nilalaman ng iyong isipan sa iba or sa isang tao. May new opportunity na papasok sa buhay mo. Some of you, may uumpisan ka dito na project or magbibigay sa'yo ng magandang connection sa isang tao or sa pamilya mo. May pinagsisihan ka or may desisyon kang kailangang harapin. Nagkaroon ng paghihiwalay ng kaguluhan doon. Some of you, meron ditong papasok na nabago sa buhay mo. Medyo magulo pa yung isipan mo right now and tinatry mong makawala doon sa mga gumugulo sa iyong isipan kasi nafe-feel mo na pabalik-balik ka lang and natatrap ka na doon sa sitwasyon na yon. Gusto mong ialis yung sarili mo doon. Clarify natin the moon. The Hangman and the Hangman. Nakita ko na may mga iniisip ka dito. Tinatry mong gawin na makaalis doon pero you feel stuck. And may mga desisyon ka dito na kailangan mong harapin. Pero you keep it to yourself. Tinatago mo lang yun kasi andun ka pa sa pain na pinagdadaanan mo ngayon. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Queen of Wands and Page of Swords. Gagawin mo lahat na makakaya mo para ma-achieve yung goal mo. At meron ka ditong sisimulan, pwedeng magsimulang pag-aralan, yung isang opportunity or trabaho na makakatulong para sa'yo or magsisimula ka uling mag-aral. Some of you, meron ka ditong malalaman na balita. Clarify natin ang Ace of Wands. Some of you, nakita ko rin na naghihil ka na unti-unti. Four of Cups and Queen of Cups.
andun yung very emotional ka and sensitive right now. Kasi nagsisisi ka dun sa mga nangyari. Some of you may darating na offer dito na pagsisimula, pwedeng opportunity or relationship. Magiging maganda yung spark. Clarify natin ang the Tower, Queen of Cups, and Eight of Wands. May mga darating para sa'yo dito na opportunity or passion na mapapaiyak ka or andun yung puso mo. Some of you may darating na text, chat, or email na madamdamin. Clarify natin ang Three of Swords, the Empress, and the Devil. Andun yung may mga gumugulo pa sa isipan mo dito. You feel connected pa rin dun sa pain or dun sa isang tao. Ngayon nakita mo na yung deserve mo, kung ano yung para sa'yo. Ngayon na-realize mo na sa sarili mo kung ano yung better para sa'yo. Clarify natin ang Knight of Swords, Ace of Swords, and Ace of Swords. May new ideas, communication na papasok, and pinag-aaralan mo, pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mo doon. Clarify natin ng Four of Cups, Queen of Pentacles, and King of Swords. You're thinking about to invest, again, pwedeng sa trabaho, or sa isang pag-ibig. Pero pinag-isipan mong mabuti. Kasi you're controlling your feelings. Nandun sa time na nagiging manhid ka na or pinag-aaralan mong mabuti kung tama pa na ibigay yon. Kasi natatakot kang magkamali, mag-fail, or ayaw mong pagsisihan sa huli. Clarify natin ng Eight of Swords, the Devil, and Queen of Wands. Naging masakit para sa'yo yung nangyari sa past, pero laki yung naging impact nun sa buhay mo. Very passionate yung connection. At hindi mo makalimutan yun. Isa yun sa gumugulo sa isipan mo. Nandun yung addiction and obsession. Maaring hinahanap-hanap mo yung tao. Yung passion na binigay ng tao sa'yo or connection. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith, love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Ang mensahe ng yung kapay na yung marriage, yung isa sa nagpapatunay na yung dalawang tao na nagmamahalan, binabind nung relationship, nung love, at pagrespeto sa isa't isa. Ganun ka rin na meron ka rin commitment sa Diyos at sa mga mahal mo sa buhay. Basta isipin mo lang palagi na may situation sa buhay mo na dumarating dahil kailangan mangyari yun. Kailangan mo ma-experience yun para mag-grow ka. Para may ma-experience ka at makuhang aral dun na pwede mong magamit sa susunod or darating sa buhay mo na pagsubok. Basta isipin mo lang palagi na magdasal para magabayan ka ng tama doon sa mga desisyon mo. Isipin mo lang palagi na ginagabayan ka ng Diyos Ama doon sa mga pinagdadaanan mo at magtiwala ka sa kakayahan mo
na malalagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo ngayon, yung mga pagsubok na yan. Gawin mo lang palagi yung best mo. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.